business? Kasi if ever na mas late ko sisimulan mag-business o tatapusin ko muna yung kurso na hindi ko naman gusto, magsasayang lang ako ng panahon. Ay kung ipupush ko na yung hobby ko, yung gusto ko talaga, tapos may goal ako talagang gustong makuha at early age, mag-start ako ng business. Kasi gusto ko yung sarili kong oras, yung kaya kong control yung sarili kong oras, hindi yung aasa ko sa boss, ibo-boss ako ng tao. Kaya ako lagi nagtatrabaho. What were the biggest challenges you faced in the early stages and how did you overcome them? Ang biggest challenge naman pag nag-start ka ng business ay yung paano ka kukuha ng player, paano mo isosustain yung isang business mo, paano mo i-market, paano mo anuhin. And nagawa naman siya ng paraan using social media kasi nandun lahat. Tapos yung mga biggest challenge syempre yung bayarin na bills. Minsan kasi sa isang business hindi yan nagbo-boom, hindi yan agad nasasalo ng first month yung full expenses mo kasi bago ka pa lang. Yun yung mga challenges. Yung unang first 3 months yun yung pinakamahirap talaga sa business. Pag nalusutan mo yun, ibig sabihin kaya mo siyang gawin palagi, kaya mo na siyang lusutan ng kaso dapat i-maintain mo o sustain mo yung energy na ginagawa mo in the first place na nagsimula ka. What is your business philosophy and how has it guided you in making decisions? Yung business philosophy ko kasi dito, mga gaming center dito sa Calapan, sa Oriental, na wala yung mga player, yung mga gamer. Ang gusto sa dyan namin mangyari, bumalik yung paglalaro nila sa mga shop, yung pagiging competitive sa mga laro. At saka makita namin na nag-grow yung technology ng isang lugar. Yun yung namin. How did you build your initial customer base? Binild namin yung initial customer base is sa mga tropa kasi sila yung una mo talagang kakagilapin na para maglaro. Next yung social media kasi ayun nga, sinabi ko kanina, nandun lahat yung para makakuha ka ng customer is yung mag-market mo yung lugar, yung specs ng computer, yung kaya niyang gawin sa computer. Saka yung place na maganda, malinis, pati komportable sila. Yun yung isa sa market na ginawa namin para mahila namin yung tao na maglaro dito sa amin. What have been the key factors in your business's success so far? Ang key factor din kasi yung lugar, kung sobrang lapit na sa mga store na 24 hours, madali, nasa center siya ng city, tapos okay yung lugar, maganda yung ambience, walang toxic na matambay, diba, sa mga computer shop. Hirap maglaro pag may tambay na nagugulo. Yung isa sa mga success siguro na nagawa namin dito dahil na-maintain namin yung peace at saka yung pag-maintain ng gamit. Yun. What are your biggest lessons learned from your entrepreneurial journey? Pagka may gusto kang gawin, simulan mo. Kasi malay mo yung iniisip mo, nagawa ng iba. Ba't hindi mo simulan, di ba? Kita mo ngayon, nagawa na tong yung lugar. Kasi nung una, 2019, lang to. Parang biro, joke lang. Hanggang sa nagka-pair, nag-start kami. Ayun, nagawa namin. How do you ensure that your products and services are available to all customers? May physical store naman para sa mga pyesa ng computer na available na makikita nila. Tapos yung services naman, if ever may pumunta tapos may magagawa, wala namang problema. Tapos itong shop, itong piece rental is available naman para sa lahat ng gustong gumamit. Basta irespeto lang nila yung lugar. Tapos pagtapos sila gamitin, ibalik sa ayos yung ginamit. Pati yung cleanliness ng lugar na nadatnan nila bago sila umalis, dalhin nila yung kalat. Para ma-welcome sila talaga nung lugar, nung shop na pupuntahan nila. Dahil kung yung paggamit mo ng computer, paggamit mo ng lugar, hindi ka respeto, possible hindi ka magiging welcome doon sa pupuntahan mong shop. Yun lang. How do you stay motivated and focused on your goals? Kasi ito naman talaga yung gusto kong gawin kung passion mo, yung business mo, para namang hindi nagtatrabaho, parang hindi nag-ano, kasi gusto mo siyang gawin. Higising ka ng umaga, gusto mo yung ginagawa mo. Kaya
kaya magiging motivate ka na ituloy kasi nga okay yung ginagawa mo, yun yung passion mo, yun yung gusto mo. How do you market your products and services to diverse customer groups for foreigners? Pag may mga nag-walk in naman ng customer o kumukall, naman kami, nakaka-communicate kami ng ayos kasi maalam naman kami ng third language nila, ng language nila as in. Yun lang, yung language barrier kasi nawawala pag alam mo yung sasabihin mo sa kanila o kaya nakaka-response ka ng naiintindihan nila. Yun lang naman yung kailangan pag target mo yung mga foreigner. Kailangan nagkakaintindihan kayong dalawa. Yun lang naman.